Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Dagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas, isang oras sa talakayan tungkol sa ating kalusugan. Kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla. At kasama natin si Dr. Edwin Bien, kapartner natin ng MX3. Doc, good evening po. Hi, good evening to you, Chess, at sa mga nakikinig sa atin. Magandang gabi po. Ayan, isang oras na discussion. Katuwang natin si Doc at ang food supplement na MX3 hatid sa atin ng DMI Medical Supply o DMI Philippines. At hindi ko na patatagalin, Doc, dahil napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon. Heart health, ito yung pinag-uusapan kasi dapat sa araw-araw at sa 365 days, hindi lang tuwing February o tuwing Pasko, tuwing may nararamdaman tayo sa ating dibdib. Ito yung very important topic, Doc. Alam mo, nung pumasok ang Disyembre, may kumakalat sa social media na kung maipapakita lang natin doon sa mga nakakapanood sa atin, yung heart attacks daw among young Filipinos rising fast. Ibig sabihin, napakarami ng mga below 30 years old inaatake ngayong Disyembre. At yung mga eksperto, medyo nagugulumihanan eh. Kasi itong mga 30 anyos na to, wala pa kadalasan itong mga alta presyon, wala pang matataas na mga kolesterol sa dugo o LDL. Pero isang malaking palaisipan eh, bakit a lot of 30-year-old and above
are suffering a heart attack right now. Oo. Ang nakakagulat doon, Doc, dalawang bagay. Mga bata na yung nagkakaroon ng ganyang kondisyon, plus ito pang panahon ng Kapaskuhan, Doc. Oo nga, pero sino ba naman ang hindi atakihin eh? Ewan ko kung nakikita mo yung traffic sa ngayon. Kailan lang dito sa Marcos Highway, I think about a week ago, talagang ako mismo inabot ng 6 na oras sa kalsada, naging parking lot ang Marcos Parang Highway. bida na naman yata yung area na yan, Doc, no? Dahil nitong sa tinding traffic nitong mga nakaraan. Yes. At hindi lamang yun, ang dami nagrereklamo. Inaabot sila ng 2 oras o higit pa sa immigration lamang. Yung mga papauwi ba, galing sa ibang bansa para dumalaw dito sa Pilipinas. Traffic din talaga, traffic sa baba, traffic sa taas, yung papawid, Doc, pati sa mga... Oo, sa airport, grabe. So, well, we do not know if it is the stress that is causing their heart attack. Pero maganda nga, matalakay natin ano ang posibleng mga dahilan para atakihin sa puso ang isang bata pa. Yan. Sige, pag-usapan natin, Doc. Bigay ko lang yung hotline number natin, 0918-8888-693. Ulitin ko po ang hotline number, 0918-8888-693. Kung kayo naman po ay nakikinig sa atin o nanonood sa pamamagitan ng YouTube and Facebook Live, pwede po kayong mag-message sa kanilang Facebook page o yung Messenger account, MX3 Natural Supplements. Huwag niyo kalilimutan banggitin na kayo'y listener, viewer, and follower ng programang Lunas kapag kayo po ay nagbibigay ng mensahe. Dok, ang daming ngayon sale ngayon ng MX3. Kung kayo'y nanonood ng kanilang mga live selling, ang dami ang mga promo, ang daming discount, at ang daming libre, Dok. Oo nga, yan malaking bagay po, no? In the end, ang usapan natin ito, marirealize po ninyo bakit napakahalaga, no? Kahit bata pa po kayo, ang may iniinom kayong magandang suplemento. Hindi lamang dahil gusto ninyong pumuti. Yan ang mga iniinom ng mga kabataan ngayon pampaputi ko, no? Pampakinis ko, no? What is important is to be healthy. May kasabihan nga tayo, Chess, siguro mas bagay din ito sa mga senior na, no? Mm-hmm. Marami tayong mga problema sa buhay, yes. Pero, once ang maging problema po natin ay kalusugan, lahat ng mga problema natin parang nalilimutan. Oh. Hindi ba? Isipin natin yun, no? Ang daming mga bayarin, may mga sira sa bahay mo na kailangan ipagawa, mga kung ano-anong mga alitan sa mga ka-FB na walang kakwenta-kwenta naman. Pero once na ikaw ay nasa emergency room, hindi mo maiisip lahat yun Ang mahalaga sa'yo, maisalba yung iyong kalusugan. So, ang health is important po. Oo. Iba kapag may nagkasakit sa pamilya o nagkasakit ka mismo, iba ang tawag na nga nila dagok, Dok, no? Oo, lalo na kapag may sakit ang bata. Nako, matataranta po tayong lahat. So, I do not know if we are able to show some of the pictures that I sent, Miss Jess, no? Yes, Dok. Pero may picture number 2 kasi akong pinadala na we are seeing more and more heart attacks in patients under 40. Oo, ang bata. Dami yan. Mukhang maliksi naman, mukhang healthy naman, masipag pa nga, araw-araw pumapasok, malakas, pero nagka-heart attack, Dok. Opo, mamaya may ipapakita akong picture ng isang sikat na tao na isang example ng pangyayaring ito. Pero babanggitin ko yung pangalan niya dahil public knowledge naman ito. Kilala mo naman siguro ang NBA, hindi ba? Ewan ko kung ikaw ay nanonood noon at narinig mo na ang pangalang LeBron James, hindi ba? Siyempre naman, Dok. Kahit hindi ka siguro mahilig sa basketball, ito ay isang pangalan na very iconic. Maraming may gusto dyan Unless fan ka ni Michael Jordan, ayaw mo yan. Yung meron kang team na sinusuportahan, Dok. Oo, ewan ko, no? Yung mga... Pero, buti pa si LeBron James is already into his early 40s. Oh. Pero may anak siya na naglalaro ng basketball din, ka-teammate pa niya
Oh, na nasa 20s. okay. Biruin mo, naglalaro ng basketball. This child, alagang-alaga ng ama niya, for sure. Bilyonaryo ang anak niya, ang ama niya. Alagang-alaga ng team, alagang-alaga ng eskwelahan, all his life. Hmm. Habang naglalaro, biglang inatake sa puso. Sa Nako. court, tumimbuwang. Nako. At ang Natarantap bata yung nito, Dok. lahat ng team Nahinto yung laro. And then, unexplained reason, na ospital, nahinto sa paglalaro temporarily, I think for several months, na-discover, bigla na lang may problema sa puso. Oh, On no. a 20-year-old athlete all his life. Mm-mm. Pero Dok, dati ang sakit sa puso, it's either namana mo kasi yan, kumbaga ipinanganak kang may problema ka na sa puso, mahina ang iyong puso, o may bara, Yes, o may bula yes. ang puso, o kaya sakit ng matanda daw yan, Dok, di ba? Oh yes, at dahil daw sakit ng matanda, mayroon daw kasi tayong ginagawa sa ating lifestyle, gaya ng ating kinakain, gaya ng ating mga kakulangan ng ehersisyo, or stress sa pang-araw-araw na nagiging contributory factor. But, ito mga 20 anyos na to, ikaw ba nung high school ka, anong pinaka-problema mo? Assignment ko, Dok. Assignment lang, hindi ba? Assignment Nung college ko, ka, budget ano bang ko. pinaka-problema mo? Hindi ba yung exam lang? Bukod sa nagkaka-crush ka na niya, mga panahon na yan, ganun Oo, lang yun kabaw, Dok, yung mga problema natin eh. Napakababaw yung isasubmit mong thesis. Napakaliliit na bagay, hindi ba? Pero for them to suffer a heart attack, yan, mayroong dahilan na siguro dapat nating ungkatin, ano? May picture number 3 ako na gustong ipakita dito, a growing global pattern. Yan. Akala natin dito lang sa bansa natin. Lahat na lang ng bansa nagkakaroon nito, lalong-lalo na sa mga first world countries. So, hindi lang sa atin, okay? Hindi lang. And there is something that is happening in first world countries na higit kaysa doon sa mga nasa mga bundok nakatira. Okay. Okay, hulaan mo kung ano Ang nangyayari sa mga first world country. Kasi Dok, ang mahirap dyan kung ano nangyayari dyan, baka nangyayari din sa atin kahit hindi tayo first world. Kasi di ba ginagaya natin sila? Alam mo naman tayo, kopyador, mangungopya. Oo. Doon sa next picture natin, pinapakita rito, the shift that doctors did not expect. Okay. Nagulat ang mga doktor na to, no? It has become a silent epidemic. Ibig sabihin, napakarami na ang nagkakaroon nito. Okay. Okay, at nakita nila that the kind of life that we're living in right now is one of the factor. Marami tayong ini-stress sa buhay natin na hindi naman dapat nating ika-stress. Sabi Okay. diyan. Yun. So, sa next picture, may papakita tayo, what is causing it? Yan, okay. Ang numero 1 daw doon, una, kulang daw tayo sa tulog. Aha. Paano? Ang sarap nga namang mag-scroll hanggang alauna, alas 2 sa madaling araw. Magko-comment ka sa mga bagay na hindi ka naman concern mo. Okay. Sasagutin ka, aawahin ka dahil nag-comment ka sa post niya. Hindi naman kayo magkakilala. That is one. The high stress that we are causing ourselves and the long work hours, gaya nung mga nasa work from home. Akala ko nung araw. Nagwo-work from home ka ba, Chess? Nung pandemic, nauso yan, Dok, di ba? Pandemic, oh. May mga hybrid setup, Dok, na may work from home part, Dok. Akala ko nung araw, pag work from home, mas madali. Okay. What do you Mas think? mahirap. Hindi Mas kaya. mahirap, Dok. Oo. Walang walang boundary. Siguro, Dok, mas madali in the sense na hindi ka kasi nag-commute, hindi ka nag-travel. Okay. Hindi ka kailangan magsapatos. Hindi mo kailangan magsapatos gumayak. Pero, yun nga, Hindi ka kailangan magpantalon. ang Kasi downside naman upper nun, body Dok. lang eh.
Ang downside naman doon, Dok, yun nga, walang separation na parang normal ko bang buhay ito? Personal life ko ba to? O trabaho, profession pa rin to? Parang Oo eh. nakakalito. Continuous. Even after the work from home hours, hanggang gabi, tuloy-tuloy, hindi ba? Kasi Yes. kailangan matapos eh. Yes. Alam mo, the same with me, with patients eh. Pag halimbawa kasing sa clinic, usually after clinic hours, unless emergency, wala ka nang dapat isipin. Pero pag work from home at online ang consultation sa'yo, Mm. tuloy-tuloy kahit ang alauna, alas 2 sa madaling araw eh. Naku naman. Kahit hindi emergency. At pwede yan mag-trigger, Dok, ng hindi lang heart attack, iba't ibang karamdaman dulot ng stress. Exactly. Stress. Now, the diet that we are eating right now, common ito, alam na natin ito, the trans fat, the sweets, Mm. the carbs that young ones are eating right now, contributory factor yan. Ito, pangatlo, vaping. Kala ko ba safe ang vaping? Mm-mm. Hot issue na nga Hindi. yan ngayon, Dok, eh. Oo, hindi yan pala safe. Kasi sabi nila, wala daw nicotine. May nicotine pa din eh. Mm-mm. It is not the nicotine that in the cigarette that is bad actually. Doon sa mga nakikinig sa atin, akala nila yung nicotine ang sumisira ng kanilang baga at puso. Hindi po. Yung nicotine ang dahilan kaya addicted kayo sa yosi. Ang sumisira ng baga at puso, yung 100 chemical na ini-spray doon sa yosi. Nako. Na nandun din sa vape. Marami ng reports ngayon, Dok, na dahil addictive o addicting din siya, nare-rehab ang iba at nagkakaroon talaga sila ng patterns of addiction, Dok. Pero yung iba, Dok, in denial pa rin na hindi daw totoo yan. Well, until huli na at sila'y magsisisi. We have a condition that we see among vapors. Ang tawag sa kanila ay popcorn lung. Isipin niyo po itsura ng popcorn. Ganon ang itsura ng inyong alveoli sa loob ng baga. Nakalobo dahil yun ang tendency ng usok ng vape, palubohin yung alveoli nyo, pero walang kakayanan na mag-exchange ng carbon dioxide at oxygen. At Kaya dumarating ang panahon, hirap din silang huminga. Parang meron silang emphysema. Naku, at yan ay nakikita na sa mga kabataan na nagkaroon ng pattern ng pag-vape. Yan at may mga iba pa na causes, Dok? Well, last na lang dito would be the sedentary lifestyle. Ibig sabihin, ang laro nila, mga gamit na lang ang kanilang thumb. Ayaw na nilang makipaglaro sa init ng araw dahil baka mangitim daw sila. So, nawawalan na tayo ng sports actually. Nabanggit ni Doc kanina yung mga naku-work from home, medyo guilty ang marami dyan kasi hindi ka na nga lumalabas at dahil iniisip, nasa bahay lang naman si ganyan. So, ang trabaho niya, tambak-tambak din talaga. So, wala na daw time, Doc, na mag-socialize, wala nang time mag-gym, wala nang time mag-exercise. Siguro yan ang magandang pag-usapan din natin sa ating pagbabalik. Gaano ang epekto ng walang pagkilos o yung tamang pagkilos sa health ng ating puso o ng ating heart. Katuwang natin sa discussion ang MX3 natural supplements. Saan gawa ang MX3? Pag-uusapan natin yan sa ating pagbabalik at katuwang po natin si Dr. Edwin Biandok. Magbabalik tayo. Okay po. Sige po. Ang oras natin sa buong Pilipinas, 15 minutes makalipas po ang alas 7 ng gabi. Babalik tayo dito sa ating discussion sa programang Lunas. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan. Balikan natin ang heart health na topic. Kasama natin si Dr. Edwin Bien, kapartner natin ang MX3 Natural Supplements. Doc, balikan natin yung ating dinidiscuss at yung mga slides na isinishare natin, Doc. Okay po, at may gusto po akong ipakita na slide para maunawaan natin ng mga, kung nakikita nyo ipapaliwanag ko, kung hindi naman, hayaan nyo di-describe ko. Mula sa stress, paano napupunta sa puso? So ipakita na po natin yung picture ng utak at ng puso. Okay. Alam niyo po yung utak na yan, magpapalabas ng hormones yan. At yung hormones na yon ay tinatawag po nating through the sympathetic nervous system. Meron po tayo kasing tinatawag na nervous system na isa pamparelax, isa pampatensyon. At doon sa pampatensyon na yon, mayroon pong hormone galing naman dito sa bandang ibabaw ng kidney natin na cortisol. Inilalabas po yan ng ating katawan, yung cortisol hormone na yan. Yan ang maaaring sumira sa puso at maging dahilan ng una, increased heart rate. Magpapalpitation tayo o kaya bibilis ang tibok ng puso natin. Pangalawa, tataas ang ating presyon. Kahit na wala kang dating high blood pressure, aakyat yan ng higit sa 130/80. Pagkatapos, magiging dahilan po yan ng pagkapal ng lining sa loob ng ugat natin na kung tawagin atherosclerosis. Next, mag-iipon tayo ng tubig na hindi tama, na maganda sa ating katawan na magsisilbing manas. Alam niyo, yung manas hindi lang sa paa. Pwedeng umakyat yan sa tiyan, pwedeng umakyat yan sa baga. And then, yung puso mismo, yung muscle nito, hihina. Yun pala ang dahilan. Kaya yung next picture, makikita natin, yung basketballistang sinasabi ko, anak ni LeBron James, si Bronny James. Oo. Yun ang at an early age na hindi natin ine-expect, no? So, hindi naman kami, Doc, nananakot dito, pero para mas maging aware tayo na maiwasang mangyari ito sa atin or sa mahal natin sa buhay. Hindi, nananakot na ako. Matulog kayo ng maaga. Alas 10, patayin nyo na yung cellphone nyo. Huwag nyo na kayo manood ng TV. Kahit hindi pa tapos yung Netflix nyo, patayin nyo na ng alas 10 yan. Tulog na kayo. Di baling magising kayo ng alas 4. Yan. Pasensya na kayo, seryoso po tayo. But now I'm talking like a doctor. Nananakot na po ako. Bago po ninyo kunin yung puro pinirito, baka mamaya gusto ninyong ulamin naman yung may sabaw. Yan. Opo. Bago po kayo magdagdag ng asukal diyan sa inyong iniinom na kung anuman drinks, huwag po kayong pipili ng mga napakatatamis na dessert.
Dahil hindi lamang diabetes po pala ang effect nun, pati na rin ang paghina ng muscle fiber ng puso ng isang bata pa. Okay. Pero Doc, may mga diagnostic tools, 'di ba, na of course ang mas nakakaunawa dito sa mga resulta ang bumaba sa mga medical professional o mga doktor o yung mga talagang maalam sa ganyan, Doc, no? Yung mga resulta ng ECG, EKG, may mga ibig sabihin yung mga spikes doon, Doc. Yes, ipakita nga natin itong itsura nito, no? Alam niyo po, yung kuryente ng puso nanggagaling sa isang part, no, kung tawagin ay SA node. Kapag healthy po yung part na yun ng puso, yung SA node, nandun sa bandang ibabaw po yun, atrium kung tawagin, ang ganda ng tibok ng puso, hindi napakalakas, hindi napakahina, regular ang tibok niya, kumbaga mabibilang mo sa isang minuto ng 6 na po hanggang 80 beses yung tibok ng puso. Pero kapag halimbawang sobrang bilis, nag 100 plus, abnormal na yon, nakikita namin sa ECG yun. O kaya sumobrang bagal, 50 only, 40 to 50, ang tibok lang niya, nakikita rin namin yon. At kung yung puso po ninyo ay hindi nagpapahinga, nakikita rin po namin yon doon sa mga tibok-tibok na yon. Halimbawa, kulang o sobra kayo sa potassium, lumalabas yon. Kulang o sobra kayo sa calcium, lumalabas yun. Yan po ang tinitingnan namin na spike sa ECG. Actually, simple lang basahin po yun eh. Pag tumingin kayo ng ECG, tingnan nyo, pag regular, hindi masyadong malalaki ang palo, then more likely, you're looking at something na medyo normal. So Doc, nakikita rin ba sa blood test yan o sa ECG, EKG lang? Alam mo, nasubukan ko to eh. Nanikip ang dibdib ko. Alauna ng madaling araw. Siguro na-stress din ako, no? Nagpatakbo ako sa heart center. Yun ang unang kinuha sa akin eh. Blood test. Gusto nilang malaman kung yung muscle fiber ko ay bumibigay na. Ang tawag dun sa test na yon, troponin. Troponin. Okay. Troponin. Okay. Pag ito ay tumaas, senyales po ito, nagbe-breakdown ang muscle fiber ng puso natin. Naku, nung kinunan ako, bago lumabas ang result, 20 minutes. Talagang nagdarasal ako ng todo for that 20 minutes bago lumabas ang resulta. Oo. At doon pala malalaman kung ang muscle fibers mo humihina na, bumibigay. Or, nagsisimulang atakihin ka na. Okay. Nung lumabas ay normal, ay napatalon akong bigla sa kama. O yun. Minsan pagka ganyan na nag-iintay ka or hindi mo maintindihan ang nararamdaman mo, lalo kang tininerbiyos at minsan hindi ka talaga makahinga. Pero meron bang dapat gawin para, alam mo yun Doc, medyo makabawas sa iyong pagka-anxious, di ba? Sa iyong nararamdaman. May ano ba yan? Parang inhale, exhale, bibilang ka ba, Doc, para medyo kumalma ka? Opo. Alam mo, ito naman, nasubukan ko itong gawin nung first time, which is a long time ago, parang mga matagal na masyado, more than 20 years ago na to. Nag-a-apply naman yata ako ng visa papuntang Amerika. Kung nakakita na po kayo ng visa application papuntang Amerika, parang ahas yung upuan. Ngayon, isa-isa kayong tatayo. Ngayon, siyempre, pag may tumayo, uusog, pausog ng pausog. Eh kung halimbawa 100 yung nakapila, eh di ang tagal-tagal mong paurong ng paurong, hindi ba? Tapos nakikita ko yung ibang ini-interview, may iba humahagulgol kasi na-reject. May iba naman napapasigaw. Sinasabi niya, dala ko na lahat ng papeles ko, bakit hindi ako ma-approve? In English please ha, in English. Oo. Eh di syempre, kinakabahan kaming lahat. Doon ako natuto ng breathing therapy. Okay. Ito yung breathing therapy. Kung sakali man na kayo ay may ine-expect na nervyos, ha? Ibabagsak po ninyong una ang inyong dalawang balikat. Because that is the first step. Ang ginagawa ng iba, paghihinga, itinataas ang balikat. No. You push it down forcefully bago ka huminga. Push it down hanggang maramdaman mong humahaba yung leeg mo tuloy. Oh, you're pushing it down na, ha? Mag-i-inhale kayo through the nose.
Huwag nyo itataas balikat nyo. Pag nag-inhale kayo through the nose at nakababa ang balikat nyo, mapupunan nyo, aangat yung tiyan nyo. Parang yung paghinga ng mga bata, tumataas ang tiyan. Hold it ng about 4 seconds. 1, 2, 3, 4. And then, ang gagawin mo, ibubuka mo yung bibig mo, mag-e-exhale ka for about 7 seconds with a sound sa bibig. Gaya nito. Pause, 4 seconds, and then exhale sa mouth. Magbilang ka ng 7 seconds. Okay. And then, pause again for 8 seconds. After you pause for 8 seconds, at saka mag-inhale ka uli. Okay. Through the nose. Yan. Alam mo kung bakit may mga pause? Para maghalo yung carbon dioxide at saka oxygen. Okay. Kasi yung in-inhale mo ay oxygen, gusto mong ma-absorb mabuti sa iyong baga, gusto mo namang mailabas ng tama yung carbon dioxide na galing sa iyong dugo. Yan. Okay. So, inhale through the nose, exhale through the mouth. Merong ha sound, nakabuka ang bibig. At pinipit-pit mo yung tiyan mo. Hindi bigla, hindi ganun. Yun. Nakaka-relax nga, Doc. Marirelax ka if you do that 20 times. Okay. Sige. Doc, tayo ay magbe-break lang. I-practice nyo ho yun, yung tinuro ni Doc sa atin habang tayo ay commercial break. Mabilis lamang po ito at i-discuss natin ang iba pang mga steps or mga tips na galing po kay Dr. Edwin Bien dito po sa programang Lunas. Katuwang po natin ang MX3 Natural Supplements. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hindi.
Balik tayo sa ating talakayan. Katuwang natin ang MX3 Natural Supplements. Kasama niyo po muli Cheska San Diego, Bobadilla, and Dr. Edwin Bien. Pinractice niyo ba yung breathing exercise na tinuro sa atin ni Dr. Edwin Bien? Pero bukod dyan, may mga iba pa tayong matututunan at ma-realize sa ating discussion ngayon. Doc, may mga kinakain daw tayo na nakakapagpahina ng puso natin. Ano in particular ito? Unahin ko na kagad, kung mabilisan natin papakita ang picture, sugar is the number 1. Aha. Okay, yan, makikita nyo sugar strikes the heart. Okay. Number 2, yung po bang pagkain natin ng mga instant na noodles. Aha. Nasa next picture yan. Alam nyo, nakakataba yung instant na yan. Number 3, that will result in a condition called Syndrome X. Okay. Ibig sabihin, mataas ang ating blood pressure, ang triglyceride at saka LDL na magiging dahilan para yung katawan natin lumobo. Okay. Next, may makikita po tayong picture na itinutulak yung piniritong manok. Huwag laging nakaprito. Okay. Next, makikita naman natin may nagbibigay ng French fries. Konti lang, 1, 2, 3, tama na po. Wag na nating hingiin lahat. Okay. Oh, yan. And next, yung pagiging dehydrated po. Hindi tayo pala inom ng tubig. Bagamat alam natin ang katawan natin ay 70% water dahil nahilig po tayo sa kape, milk tea, cola drinks. Okay. Yan. So very important yan. Ang pag-inom ng maraming tubig ng 6 hanggang 8 baso po sa araw-araw. Okay. Pero Doc, magandang paalala ito dun sa ating mga listeners dahil yung pag-inom nga ng tubig, minsan kinakount na natin na ay nagkape naman ako, nag-ibang inumin, nagsabaw naman ako, nag-ramen ako, nag-noodles ako. Hindi counted ito. Hindi. Kasi most of those drinks are diuretic. Ibig sabihin, uminom ka nga ng 1 tasang kape, pero nawalan ka ng 2 tasang tubig. Kasi Okay. pampaihi yun eh. So, hindi po counted yun. Okay. Yung iba, Doc, ay ngayon, siguro ang isa sa magandang pangregalo ngayong Christmas season, yung water bottle, Doc, na may oras. Nakakita na ako ng ganun eh. Yes! Linya, tapos may oras. Yes, ang ganda nun. Actually, mayroon ako nun eh. Pinipilit kong sundin. Oo. Ganon din, kung ilang beses ko uminom, malamang every other time, ihi naman ako ng ihi. But it's okay, no? Kapag ang ihi nyo dark yellow, it's bad. Pero kapag ganon ang tinunod ninyo, yung every 2 hours, umiinom po kayo, ano yun 1 tasa every 2 hours, ang ihi nyo magiging very light colored na napakaganda sa kidneys natin. Okay. So, yan yung mga paalala ha, na kung kayo ay pupunta sa mga parties, iwasan na yung sugary drink, sugary food, tikim-tikim is okay. Sabi nga ni Doc, walang masama. Kahit na medyo mapatikim ka ng mga bawal, sabi na nga. Pero in moderation ha, kasi tayo sinusulit talaga natin, Doc, no? Oo. Ngayon, bigyan ko kayo ng tip. Kailan tama ang pag-inom ng tubig? Kailan? Unang-una, paggising po ninyo. Alam nyo kung bakit? When you are sleeping, the blood becomes thick and concentrated. Kasi dehydrated ka eh. Tulog ka ng 8 oras eh. So, when you wake up, 2 tasa kagad ng warm water. Okay. Yan. Ngayon, pangalawa, anong oras man ito? Halimbawa, bago mag-almusal, bago mananghalian, bago maghapunan, 1 hour o 30 minutes to 1 hour before eating, inom kayo ng tag-1 baso. Okay. So, yung bilang ko kanina, 2 tasa at saka 3 baso. Bali pumapatak na 4 na baso na yan. Okay. Okay. Maliligo ba kayo? Sana. Kung maliligo kayo, inom kayo ng 2 basong tubig. Okay. Yan, makakatulong yan para i-normalize ang blood pressure natin. Okay. So, pang 7 baso mo na yan. Ngayon, 1 oras bago ka matulog, 1 baso. Okay. Pang 8 baso mo na yan. Huwag kang iinom tapos matutulog ka agad. 1 hour before sleeping. So, di ba pinapatulog ko kayo ng 10:00? Hindi ba kumakain kayo ng 8:00 ng gabi?
So that means, alas 7, uminom ka ng 2 basong tubig. O 1 o 2 baso. Mhm. Kakain ka ng alas 8. Iinom ka ng tubig, hindi matapos kumain. Alas 9, iinom ka ng 1 baso. Ayun. Alas 10, matutulog ka na. Okay. So, sa mga naghahaponan ngayon, inom kayo ng 1 basong tubig at mamaya bago kayo matulog, 1 oras bago matulog, sabi ni Doc, iinom ulit tayo ng 1 basong tubig. Mga bilin naman bago mag-celebrate ng mga Christmas party at Kapaskuhan at paano ingatan ng kalusugan, more tips ang mapapakinggan natin mula kay Dr. Edwin Bien. Katuwang natin ang MX3 Natural Supplements. Sundan sila sa Facebook. I-like po ang kanilang page, MX3 Natural Supplements. Babalik tayo, Doc, matapos lamang ang ilang paalala. This Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Iiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas.
Balikan natin si Dr. Edwin Bien. Balikan po natin ng discussion katuwang natin ng MX3 Natural Supplements. Kasama niyo pa rin Cheska San Diego, Bobadilla, and Dr. Edwin Bien. Doc, may maganda tayong picture na ipapakita o paalala sa kanila. Baka kasi ganito yung maging before and after natin. Dadaan lang yung Christmas break, Doc. Dumaan yung Christmas break pero nag-iwan sa atin ng mabigat na alaala. Mga 7 pounds na alaala. Diba? Pagbalik ng January, parang sumikip ang lahat ng damit mo. Diba? Parang nagtabaan kayo lahat sa pictures. Opo. Alam nyo, hindi porke Noche Buena o Medianoche o party-party, reunion at kung ano-ano pa, lalantakan po natin yung mga nasa lamesa. Mabuti na yung pakurot-kurot na lang. Yung kurot principle ba? Huwag nyo masyadong punuin ng plato nyo. Huwag kayong kukuha ng malaking plato. Ayun. At saka Dok, ang pinaka-importante din yata sa mga panahon na to, huwag kalilimutan ang mga gamot na dalhin, lalo na kung may maintenance kayo. Oo, huwag nyo iisipin na, next time na lang, pagtapos na ang Kapaskuhan. At huwag nyo kalilimutan na may maganda pong supplements tayo na makakatulong sa kung anumang kondisyon nyo o kaya anumang iniinom nyo. Pantulong ba? Ayun, may prutas na nga na ang tawag nila ay MX3. Pero ang MX3 kasi Doc ay gawa sa prutas na mangosteen. Alam mo, the first picture na naipadala sa akin, I owe it to you. Ikaw ang unang nagpadala sa akin ng ganitong picture na ang tawag nila sa mangosteen ay MX3. Nilagay pa class A. May class A pa. May siguro may kumbaga premium class na mangosteen. Premium class. Oo. Pero MX3 na talaga ang tawag nila sa mangosteen. Nakita ko lang yan din Doc online na parang may mga discussion about fruits sa pinagtatawanan ng mga netizens kasi MX3 yung nakalagay pero agree naman kasi sa comment section, mababasa mo yun, Doc, na agree naman sila na ako din tawag ko dyan, MX3 eh. Opo. Alam nyo, despite the fact na yung iba, out of ignorance, may mga komento sila, keso ganito ang MX3, ganyan ang MX3, ay ganun, sabi ng doktor ko about MX3. You must remember one thing, ang MX3 po ay prutas. Yun ang pinakasimpleng paliwanag po dyan eh. M is mangosteen. Wala pong hinalo na kung anumang chemical dyan. Yan po ay fruits. Yan po ay all natural. Yan po ay nag-undergo ng FDA approval na hindi ka naman mabibigyan nun kung meron talagang problema yan. At nag-undergo rin po yan ng scientific research para malaman na ito ay epektibo at ligtas. Oo. At ito Doc, na food supplement, ito ay hindi na nangangailangan ng reseta kung sila ay mag-take, susubok nito. Opo, hindi na kasi nga prutas po ito eh. It's just like kumakain po kayo ng maraming prutas, hindi po ba? Kinuha lang natin yung balat ng mangosteen. Kasi nandun po yung active ingredient nito sa balat. Gaya rin ng balat ng ubas o ng ng bayabas. Nandyan po sa mga balat nila yung active ingredient at yun po ay nahahati sa 3 bahagi. Yung alpha, yung beta at saka yung gamma mangosteen. Ito mga binanggit mo Doc ay kuha nila sa bawat kapsula. Hindi hiwa-hiwalay ito Doc, no? Opo, hindi po. Magkakasama yan. Bagamat may kanya-kanya po silang benepisyo na maidudulot sa katawan natin na pinag-aralan, ginawan din po ng mga research. Unahin ko na lang, halimbawa yung alpha mula po sa prutas o balat ng mangosteen. Nakita nila, epektibo pala tumutulong panlaban sa anumang mga mikrobyo at impeksyon. O si alpha yun ha? Alpha. O. Yung beta naman, tingnan po natin dito. Nakalagay din po sa picture na ginawa nila ng research. Hindi po kami nag-research nito. These are independent researches. Nakita nila, napakaganda pala nito na pangkontra sa anumang mga pamamaga sa ating katawan. Gaya ng pamamaga ng tuhod, ng balikat, ng gums. Ano man ang mamamaga sa ating katawan. Tumutulong ang beta mangosteen. At pangatlo, yung gamma mangosteen. Ito very powerful po ito, no? Ang ibig sabihin po ng apoptosis
apoptosis. Tinutulungan po nito na yung mga dead cells ay mawala na, masawata, at tumutulong para gumawa ng brand new healthy cells. Yan ang apoptosis. Gamma mangustin po yun. Ayan, kaya itong MX3 natural supplements, Doc, available naman ito nationwide at saka online, nakikita kong available ito, Doc. Available online, pero kung halimbawa hindi kayo tiwala doon sa mga resellers online, baka mamaya dumating sa inyo, kusot-kusot na yung karton kasi napatungan ng mabigat ng delivery rider. Sa mga lehitimong butika, available po ito. Oo. Hindi kailangan ng reseta. At ugaliin na tumutok at sundan din sila sa Facebook, lalo na nagsasagawa ang MX3 ngayon ng mga live selling online. Hanapin niyo po sila, MX3 Natural Supplements, kasi ganun pala yun, Doc, kapag online selling, may oras lang yun na biglang after ilang minuto ay ibabagsak nila ang presyo. Kailangan maabangan mo yun. Dahil after ilang minutes din, ibabalik na sa regular price. So tutok lamang po sa MX3 Natural Supplements na Facebook page. Tama, i-click mo kagad, mine. Yun. Yun, Yung talaga. secret yun mine. Oo, mine. Tsaka add to basket. May mga ganun-ganun yan. Ayun, add to basket. Ayun, opo. Alam nyo, total magpapamigay rin lang naman kayo ng regalo, no? May mga party-party ngayon. Kung gagastos kayo ng 200, 300 para sa t-shirt, na alam nyo namang hindi naman pala maisusuot ng madalas. Baka isang suot lang para mapagbigyan kayo, itatabi na. Kung ibibigay nyo MX3, isang buwan po niyang may enjoy po yung kalusugan pa. Ayun. So Doc, once again, muli, maraming salamat at magandang gabi po sa inyo, Doc. Magandang gabi po sa inyong lahat at mag-ingat po tayo sa ating kalusugan. Ayan, to God be the glory. Yan po ang tagline lagi ng MX3 at sa bawat episode natin, nagpapasalamat tayo at nagbibigay ng papuri, glory sa ating Panginoon kasi siya talaga nagbibigay sa atin ng good health and perfect health. Kaya ingatan natin ang ating kalusugan dahil biyaya po yan sa atin ng may kapal. Again, nakasama po natin si Dr. Edwin Bien, naging katuwang din natin ang MX3 Natural Supplements at nakasama niyo rin po Cheska San Diego Bobadilla dito sa programang Luna. Susunod na po si Miss Faith Salaver Clamor, kasama naman natin para sa Lunas Extension. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon.